Hello guys, welcome back again sa ating programang The Action Mano at sa ating YouTube channel. Mega love shoutout po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ayan, welcome back again sa ating panibagong video, panibagong reaction at good evening po sa lahat natin ng mga viewers. Okay, so may gusto lang po ako na i-share po sa inyo mga ka-action, mga kakampeng. So alam naman po natin ito si former Vice President Attorney Leni Robredo ay busy po siya para samahan ang ating mga pambato sa Senado, no? Busy po siya na sumasama kung saan-saan ng mga kalugaran pumupunta at kahapon nga lang sa Dasmariñas, Cavite at nung umaga ay nag-attend pa siya ng mass doon sa UP Diliman bago po siya nag-proceed sa kick-off rally doon sa Dasmariñas, Cavite. Pero ito lang po ang nakakahanga sa isang former Vice President Leni Robredo na kahit busy man po siya, no, sa kanyang mga ginagawa sa buhay. At syempre, ito nga po ang kanyang programang Angat Buhay na pinaka-the best na ito ay pang nationwide na tumutulong sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po sa mga nasalanta ng kalamidad, no? So, sa ilang araw, nung mga nakaraang araw, ay inulan nga po at binaha ang Puerto Princesa, Palawan, mga ka-aksyon, mga kakampeng. Pero kahit busy man si former Vice President Attorney Leni Robredo, ay ito pa rin ang nagawa niya. Gumalaw pa rin ang kanyang programa. Ito po, basahin po natin. Ayan. Okay. Ito po. Hashtag Angat Bayanihan. Ngayong araw, nakapag-umpisa na ang ating implementing partner, Angat Bayanihan, Palawan, sa pamamahagi ng hot meals para sa mga residenteng lubhang naapektuhan ng pagbaha at malakas na pag-ulan sa Puerto Princesa, Palawan. Kasabay nito, namahagi rin sila ng drinking water para sa mga komunidad na nangangailangan. Maraming salamat sa lahat ng partners, donors at volunteers na nakipagbayanihan. Wow. Ito talaga ang isa sa mga bukod sa mga magagandang track record, mahusay na leader, napatunayan sa loob ng 6 years, maraming nagawa. Ito talagang nakakahanga talaga kay Attorney Leni Robredo. Siya po ang kakaiba na pagkatapos ng kanyang termino bilang isang opisyal ng gobyerno ay hindi niya pa rin inisip na pabayaan tayo. Kumbaga kung anong sinimulan niya noon, tinuloy-tuloy niya na po ngayon sa kanyang programang Angat Buhay. Okay? Kaya napakaganda po na may isang former Vice President na handa pa rin maglingkod kahit private sector po siya, kitang-kita at pinag-uusapan sa social media kapag may ginagawa siya na mga move na kakaiba tulad ng paglusong sa mga baha, naging viral na pag-usapan. Yung mga ayaw sa kanya, binigyan ng negatibong komento, pero ang mga dating ayaw sa kanya ngayon ay hinahangaan na po siya. 'Di ba? Kaya sabi nga natin, kung si former Vice President Attorney Leni Robredo ay tumakbo sa darating na 2028 presidential elections, ito po ang kailangan natin na leader, ang may malasakit, dahil subok na po ang kanyang pagmamahal sa ating mga kababayan. Isipin nyo na lang po, private sector po yan, pero ni minsan hindi po yan nakisali sa anumang mga malalaking issue. Bagkus na nanahimik po siya at tuloy-tuloy lang po ang kanyang programang Angat Buhay, tumutulong sa mga nasalanta ng mga kalamidad. Kahit hindi mang kalamidad, may mga programa siya na inulunsad sa ating mga farmers, fishermen, etc. At namimigay po siya ng mga school supply at patuloy na nagpapatayo ng mga libreng eskwelahan, libreng dormitory. Kaya
masasabi ko talaga na sa lahat ng natapos ang termino na opisyal, parang si Attorney Leni Robredo lang talaga ang nakagawa nito. Kasi kung pagmasdan natin, wala po sa lahat ng mga opisyal na natapos ang kanilang termino, mukhang wala talagang ganitong programa. Di ba? Oh, isipin nyo na lang si dating Pangulong Duterte, ano bang ginagawa niya? Di ba? Oh, kailangan pa ba natin ulitin na nakikita nyo man na pinag-uusapan sa social media, sa mga mainstream media, ang kanyang mga ginagawa, kung anong pinagagawa niya dito sa administrasyon ni Mr. President Bongbong Marcos, di ba? Kaya talagang mga ka-action, mga kakamping, in my own opinion, kung 3 ang maglaban-laban o 4 ang maglaban-laban, sigurado po si former Vice President talaga ang pwede lang tumalo kay Vice President Sara Duterte kapag ito ay hindi matuluyan na makumbik sa Senado. Si Attorney Leni or former Vice President Leni Robredo lamang ang makakatalo niyan, mga ka-action, mga kakamping. So yun lang po mga ka-action, no? Gin-share ko lang po sa inyo yan. Kahit busy man po ang former Vice President, pero hindi niya pa rin nakakalimutan ang tungkulin niya sa kanyang programang Angat Buhay na tumulong sa mga nasalanta ng kalamidad at hindi man kalamidad. Maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Good evening, everyone. Beautiful.